Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Elena Reyes at narito ako upang ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang kaalaman tungkol sa ating kalusugan. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, sinasabi ng mga doktor sa ating mga nakatatanda na ang itlog ay pare-pareho lamang. Sa panahon ngayon, mayroong 21 iba't ibang uri ng itlog na maaari mong bilhin. Mula sa mga mayaman sa omega-3 at organikong itlog hanggang sa mga free-range, cage-free, pasteurized at maging itlog ng bibe o pugo. Subalit ayon sa mga bagong pananaliksik medikal, hindi lahat ng itlog ay ginawang pantay-pantay. At kung kayo ay lampas 60 anyos na ang ilan sa mga ito ay maaaring magpabilis ng pagkawala ng kalamnan, magpataas ng pamamaga sa katawan, at magpabara sa inyong mga ugat nang mas mabilis pa kaysa sa red meat. Isang kamakailang pag-aaral mula sa University of the Philippines, Manila ang gumulat sa mga nutritionist nang matuklasan nito na ang pagkain ng isang maling uri ng itlog araw-araw ay maaaring magpataas ng LDL cholesterol sa mga nakatatanda ng 78% at mag-trigger ng oxidative stress sa loob ng mga kalamnan. Ito ang mismong proseso na nagpapahina sa ating mga binti at nagpapaikli ng ating buhay. Ngunit heto ang talagang nakakagulat. Habang ang ilang itlog ay sumisira sa iyong puso at metabolismo, ang iba naman, lalo na ang mga pinakapambihirang uri, ay naglalaman ng mga natatanging amino acid at antioxidant na nag-aayos ng iyong mitochondria, muling bumubuo ng mga muscle fiber at nagpapabuti ng balanse at koordinasyon sa loob lamang ng isang gabi. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang 4 na uri ng itlog na hindi mo dapat hawakan at ang 4 na uri na dapat mong kainin araw-araw kung seryoso ka sa pananatiling malakas, matalas ang isip at malaya, kahit lampas 60 na. At tapusin niyo po itong basahin dahil ang numero 2 ay isang uri na natuklasan sa isang pag-aaral na napatunayang muling bumubuo ng mga muscle fiber at nagpoprotekta sa tumatandang puso ng mas mabilis kaysa sa anumang protein powder na nasubukan na. Nakalista ang mga sanggunian para sa mga mahilig magsaliksik tungkol sa siyensya. Bago tayo magsimula, meron akong mabilis na tanong. Paano nyo ba karaniwang niluluto ang inyong mga itlog? Nilaga, pinirito, malasado o scrambled? At saan po kayo nanonood o nagbabasa ngayon? Binabasa at nire-replyan namin ang bawat isang komento. Kaya i-drop ang inyong sagot sa ibaba. Ngayon, walang paligoy-ligoy, buksan na natin ang itlog numero 4 sa listahan ng mga hindi dapat kainin. Isang sikat na itlog na kinakain ng milyon-milyong tao araw-araw, ngunit ipinapakita ng mga bagong pag-aaral na palihim nitong pinapabilis ang pagtanda mula sa loob. Ang 4 na itlog na dapat mong iwasan, numero 4, hilaw o hindi gaano lutong itlog ng manok. Ang sikat na routine sa umaga ni Manny Pacquiao na pag-inom ng hilaw na itlog ng manok ay maaaring mukhang perpektong pampalakas ng protina. Ngunit para sa sinumang lampas 60 na po ito ay isang mapanganib na laro ng bacterial roulette na hindi kayang tayaan ng inyong humihinang immune system. Ang produksyon ng acid sa inyong sikmura ay bumababa ng hanggang 40% pagtuntong ng edad na 60. Ibig sabihin ay nawala na ang inyong pangunahing depensa laban sa bakterya na salmonella na nagkokontamina sa isa sa bawat 20,000 itlog, ang kayang labanan ng iyong katawan noong ikaw ay 30 anyos, ay maaari na ngayong magdala sa iyo sa ospital dahil sa matinding dehydration at kidney failure. Ang hilaw na puti ng itlog ay naglalaman ng protina na tinatawag na avidin na kumakapit sa biotin sa inyong digestive tract na lumilikha ng kakulangan sa bitamina na makikita sa pagnipis ng buhok, malutong na kuko, at matinding pagod na nagpaparamdam sa inyo na tila dekada ang itinanda ninyo. Ang mga hindi lutong protina sa hilaw na itlog
ay mayroon lamang 51% bioavailability kumpara sa 71% sa lutong itlog. Ibig sabihin ay nakakakuha kayo ng wala pang kalahati ng mga benepisyo sa pagpapalaki ng kalamnan habang sinasalo ang lahat ng panganib. Isipin mong nagbayad ka ng buo para sa isang pagkain ngunit kalahati lang ang pinayagang kainin mo. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Department of Health, DOH, na ang mga nakatatanda ay 5 beses na mas malamang na mamatay mula sa mga sakit na nakukuha sa pagkain kumpara sa mga nakababatang nasa hustong gulang. At ang salmonella mula sa hilaw na itlog ay isa sa 3 pangunahing salarin na nagpapadala sa mga taong lampas 60 sa mga intensive care unit. Ang mga T-cell ng iyong immune system na parang mga sundalong lumalaban sa mga mananakop ay bumababa ng 2 hanggang 3% bawat taon pagkalampas ng 40. Kaya pagsapit ng 60, kumikilos ka na lamang na may kaunting tauhan na sumusubok na dumepensa laban sa bakterya na dumadami bawat 20 minuto sa iyong katawan. Ang nauuso ngayong hilaw na itlog sa mga smoothie at protein shake ay partikular na mapanganib dahil ang pagblend ay lumilikha ng maliliit na bulsa ng hangin kung saan dumadami ang bakterya na ginagawang pugad ng bakterya ang iyong malusog na inumin na maaring magdulot ng matinding gastroenteritis sa loob lamang ng ilang oras. Kahit ang mga itlog na may label na pasteurized sa shell ay hindi ganap na ligtas para kainin ng hilaw kung ikaw ay lampas 60 dahil ang proseso ng pasteurization ay binabawasan lamang ang bakterya ng 70% na nag-iiwan ng libu-libong potensyal na mapaminsalang organismo na kaya panglabanan ng iyong nakababatang sarili ngunit hindi na ng iyong kasalukuyang immune system. Ang mga enzyme inhibitor sa hilaw na itlog ay nakakasagabal sa pagtunaw ng protina sa iyong humihina ng digestive system na humahantong sa paglaki ng tiyan kabag at hindi magandang pagsipsip ng sustansya na nagpapalala sa natural na pagbagal ng panunaw na nangyayari sa pagtanda. Habang tinatakot ka ng hilaw na itlog ng bakterya, ang susunod na uri ay inaatake ang iyong cardiovascular system mula sa loob. Ngunit bago tayo magpatuloy, i-click ang like button at mag-subscribe. Ang pinaka-nakakagulat na bahagi ay paparating pa lang. Numero 3. Century eggs. Itlog na maalat o itlog na itim. Ang mga itim at berdeng inimbak na itlog ng bibe na itinuturing na delicacy sa maraming lutuing Asyano ay naglalaman ng mapanganib na antas ng tinggalid at sodium na maaaring sumira sa cardiovascular at nervous system ng sinumang lampas 60. Ang tradisyonal na proseso ng pag-iimbak gamit ang putik abo-asin at apog sa loob ng ilang linggo o buwan ay lumilikha ng kontaminasyon sa tingga na maaaring lumampas sa 1,400 parts per billion. Iyan ay 30 beses na mas mataas kaysa sa itinuturing na ligtas ng FDA. At ang pagdami ng tingga sa iyong katawan ay direktang nagdudulot ng pagkawala ng memorya pagkalito at pinabilis na paghina ng pag-iisip. Ang bawat century egg ay naglalaman ng mahigit 600 miligramo ng sodium, mahigit sa 1 kapat ng iyong pang-araw-araw na limitasyon sa isang itlog lamang. Nakakapahamak ito, lalo na't 70% ng mga nakatatanda ay nakikipaglaban na sa alta presyo na tahimik na sumisira sa kanilang mga bato-puso at utak sa bawat pagtibok ng puso. Ang proseso ng pag-iimbak na alkaline ay nagpapataas ng pH sa higit 12 na katulad ng household ammonia na sumisira sa maselang balanse ng acid sa iyong sikmura at nakakasagabal sa pagsipsip ng mga mahalagang gamot na inaasahan ng maraming nakatatanda para sa kalusugan ng puso, diabetes at pagkontrol sa presyon ng dugo. Ang istruktura ng protina sa century eggs
ay labis na nababago, kaya itinuturing ito ng iyong katawan bilang isang dayuhang mananakop na maaaring mag-trigger ng mga pamamaga na nagpapalala sa arthritis, nagpapataas ng pananakit ng kasukasuan at nagpapabilis sa pagkasira ng kartilago na natural nang numinipis sa pagtanda. Natuklasan ng pananaliksik mula sa University of Santo Tomas na ang regular na pagkonsumo ng century egg sa mga nasa hustong gulang na lampas 60 ay nauugnay sa 45% na mas mataas na insidente ng cancer sa sikmura at 38% na pagtaas sa colorectal na cancer. Malamang dahil sa pagbuo ng mga heterocyclic amine sa panahon ng proseso ng pag-iimbak. Ang mga compound ng ammonia na nagbibigay sa century eggs ng kanilang natatanging matapang na amoy ay maaaring mag-trigger ng mga issue sa paghinga sa mga nakatatanda na may mahinang baga. At ang amoy mismo ay kadalasang nagdudulot ng pagduduwal na nagbabawas sa gana kumain. Mapanganib ito kapag ang pagpapanatili ng sapat na nutrisyon ay nagiging lalong mahirap habang tumatanda. Ang iyong atay na labis na nagtatrabaho upang iproseso ang mga gamot at salain ang mga lason ay nahihirapang i-neutralize ang mga heavy metal at chemical na compound sa century eggs na humahantong sa matinding pagod, brain fog at pagdami ng mga lason na nagpapabilis sa pagtanda sa antas ng selyula. Ang mga pagbabago sa texture sa panahon ng pag-iimbak ay sumisira sa karamihan ng mga B-vitamin at lumilikha ng mga compound na nakakasagabal sa pagsipsip ng vitamin B12. Napakahalaga nito dahil ang kakulangan sa B12 ay nakakaapekto sa 40% ng mga nasa hustong gulang na lampas 60 at direktang nagdudulot ng permanenteng pinsala sa ugat, mga problema sa balanse at mga sintomas na parang demensya. Dahan-dahan kang nilalason ng century eggs, ngunit ang susunod na uri ay naghahatid ng agarang pag-atake ng pamamaga. Numero 2, kwek-kwek at tokneneng deep-fried eggs. Ang mga malutong at piniritong itlog na ito na binalot sa arena at kulay kahel na batter ay naglalaman ng nakamamatay na kombinasyon ng trans fats, advanced glycation end products, AGEs at acrylamide na nagpapabilis ng pagtanda ng mas mabilis kaysa sa halos anumang pagkain na maaari mong kainin pagkalampas ng 60. Kapag ang mga itlog ay ipinirito ng lubog sa mantika sa temperaturang lumalampas sa 100 at 70 degrees Celsius, ang kolesterol ay nag-o-oxidize at nagiging nakalalasong compound na bumaon sa mga pader ng iyong mga ugat, tulad ng mga maliliit na tinik na lumilikha ng pamamaga na direktang nagtitrigger ng mga atake sa puso at stroke. Ang numero 1 at numero 3 na pumapatay sa mga taong lampas 60. Ang isang piraso ng kwek-kwek o tokneneng ay naglalaman ng higit sa 500 calories at 35 gramo ng taba na karamihan ay saturated at trans fats na nagpapataas ng iyong LDL cholesterol habang nagpapababa ng proteksyon na HDL cholesterol na parang pagtanggal sa mga bodyguard ng iyong cardiovascular system habang nag-iimbita ng mas maraming umaatake. Ang kombinasyon ng naprosesong sangkap at deep frying ay lumilikha ng heterocyclic amines at polycyclic aromatic hydrocarbons na mga carcinogenic compound na inuuri ng World Health Organization bilang Group 1 carcinogens, ang kaparehong kategorya ng mga sigarilyo at asbestos. Ang iyong lapay na nahihirapan nang gumawa ng sapat na insulin habang ikaw ay tumatanda ay nabibigatan sa malaking pagtaas ng glucose mula sa breading, habang ang taba ay nagpapabagal sa pag-alis ng laman ng sikmura na lumilikha ng perpektong bagyo para sa type 2 diabetes na nakakaapekto sa isa sa 4 na nasa hustong gulang na lampas 60. Ang acrylamide na nabubuo sa panahon ng pagprito sa mataas na temperatura ay partikular na tinatarget ang iyong nervous system, pinapabilis ang pagkawala ng mga neuron na gumagawa ng dopamine na humahantong sa mga sintomas na parang Parkinson's
kabilang ang panginginig paninigas at kahirapan sa paglalakad na nagnanakaw ng iyong kalayaan. Ang mga kawali sa pagprito sa mga karinderya o kanto ay bihirang palitan ng mantika na nangangahulugang kumukonsumo ka ng na-oxidize at panis na taba na lumilikha ng mga free radical hindi matatag na molekula na umaatake sa iyong mga selyula tulad ng kalawang na kumakain sa metal na nakikitang nagpapatanda sa iyong balat, habang hindi nakikitang nagpapatanda sa iyong mga organo. Ang sunod-sunod na pamamaga na na-trigger ng deep-fried eggs ay nagpapataas ng produksyon ng cytokines at C-reactive protein, mga marka na direktang nauugnay sa panganib ng Alzheimer's disease na parang ipinagpapalit ang isang sandali ng malutong na kasiyahan para sa mga tao ng paghina ng isip. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong lampas 60 na kumakain ng mga pritong pagkain ng higit sa 2 beses linggo-linggo ay may 37% na mas mataas na panganib ng heart failure at 28% na tumaas na panganib ng kamatayan mula sa anumang dahilan kumpara sa mga umiiwas sa mga ito pagkatapos sirain ang iyong mga ugat sa pamamagitan ng deep frying. Ang huling mapanganib na itlog na ito ay sumisira sa iyong mga bato at buto. Numero 1. Burong itlog sa mga karinderya at bar. Ang mga malalabo at maasim na garapon ng burong itlog na nakatambay sa mga counter ng karinderya at bar sa loob ng ilang linggo o buwan ay naglalaman ng nakalalasong kombinasyon ng napakataas na antas ng sodium, kontaminasyon ng bakterya at kemikal na mga preservative na maaring mag-trigger ng kidney failure, paghina ng buto at mapanganib na pagtaas ng presyon ng dugo sa sinumang lampas 60. Ang bawat burong itlog ay naglalaman ng hanggang 800 miligramo ng sodium at ang sabaw ng suka ay nagdaragdag ng isa pang 400 miligramo na nasisipsip sa itlog na naghahatid ng higit sa kalahati ng iyong pang-araw-araw na limitasyon sa sodium sa isang itlog lamang. Nakakapahamak kapag nawala na ng iyong mga bato ang 30% ng kapasidad nilang magsala pagtuntong ng edad 60. Ang maasim na sabaw ng suka na karaniwang may pH na mababa sa 3.5 ay kumukuha ng calcium mula sa iyong mga buto upang i-neutralize ang asido sa iyong dugo na nagpapabilis ng osteoporosis na nakakaapekto na sa 54% ng mga nasa hustong gulang na lampas 60 at kapansin-pansing nagpapataas ng panganib ng bali mula sa mga simpleng pagkahulog. Ang mga itlog na ito ay madalas na nakatambay sa room temperature sa loob ng ilang araw o linggo na lumilikha ng perpektong kondisyon para sa Clostridium botulinum, ang bakterya na nagdudulot ng botulism, isang paralitikong sakit na nakamamatay sa 10% ng mga kaso at partikular na nakamamatay para sa mga nakatatanda na may mahinang immune system. Ang kombinasyon ng mataas na sodium at asido ay nagtitrigger ng malaking pag-ipon ng likido na nagpipilit sa iyong puso na magbomba ng mas malakas na nagpapataas ng trabaho ng puso ng hanggang 30% at posibleng mag-trigger ng heart failure sa mga mayroon ng cardiovascular na kondisyon. Ang mga komersyal na burong itlog ay naglalaman ng sodium benzoate at potassium sorbate na mga preservative na sumisira sa iyong gut microbiome, pumapatay ng mga kapaki-pakinabang na bakterya na gumagawa ng vitamin K para sa kalusugan ng buto at mga B vitamin para sa enerhiya habang hinahayaan ang mga mapaminsalang bakterya na dumami ng walang kontrol. Ang acetic acid ng suka ay sumisira sa enamel ng ngipin na numinipis na sa pagtanda na nagpapabilis ng pagkasira ng ngipin na humahantong sa pagkalagas nito isang seryosong alalahanin dahil ang hindi magandang kalusugan ng ngipin sa mga nakatatanda ay direktang nauugnay sa malnutrisyon, paghina ng isip
at tumaas na dami ng namamatay. Ang lining ng iyong sikmura na numinipis na sa pagtanda at posibleng nasira mula sa mga taon ng pag-inom ng gamot ay namamaga mula sa pag-atake ng asido na posibleng magdulot ng gastritis ulcer at panloob na pagdurugo na maaring mangailangan ng agarang medikal na interbensyon. Ang panganib ng kontaminasyon ay matindi dahil ang mga itlog na ito ay kadalasang kinukuha gamit ang walang guwantes na kamay o maruruming sipit na nagpapakalat ng bakterya mula sa daan-daang consumer nang direkta papunta sa pagkain na malapit mo nang kainin gamit ang iyong mahinang immune defense. Ngayong alam mo na kung aling mga itlog ang tahimik na nananakit sa iyong katawan panahon na para magpalit ng direksyon at tuklasin ang 4 na uri na maaaring literal na baligtarin ang pagtanda mula sa loob palabas. Maghanda dahil ang susunod na mangyayari ay maaaring ganap na magbago kung paano mo tinitingnan ang iyong almusal magpakailanman. Ang 4 na itlog na dapat mong kainin araw-araw. Numero 4, omega-3, enriched chicken eggs. Ang mga espesyal na ginawang itlog na ito mula sa mga manok na pinakain ng flaxseed fish oil o marine algae ay naghahatid ng hanggang 300 at 50 miligramo ng mga nagliligtas ng utak na omega-3 fatty acids. Bawat itlog na kumikilos na parang pang-araw-araw na anti-inflammatory injection para sa iyong tumatandang mga neuron nang walang anumang side effects. Pagsapit mo sa 60 ang kakayahan ng iyong utak na gumawa ng DHA ay bumabagsak ng 70%. At ang mga itlog na ito ay nagbibigay ng preformed DHA na nilalampasan ang hindi epektibong proseso ng pagbabago ng iyong katawan na direktang pinapakain ang iyong mga brain cell ng eksaktong fatty acids na kailangan nila upang mapanatili ang memorya, focus, at bilis ng pagproseso. Natuklasan ng pananaliksik mula sa Ateneo de Manila University na ang mga nakatatanda na kumakain ng 2 omega-3 enriched na itlog araw-araw sa loob lamang ng 8 linggo ay nabawasan ang kanilang inflammatory markers ng 35% at napabuti ang kanilang word recall scores ng 23% na halos parang ibinabalik ang orasan ng pag-iisip ng ilang taon. Ang mga omega-3 sa mga itlog na ito ay partikular na inaayos ang myelin sheath. Iyan ang proteksyon na patong sa paligid ng iyong mga nerve fiber. Katulad ito ng paghihiwalay sa mga kable ng kuryente, pinipigilan ang mga short circuit na nagiging sanhi ng mga nakakabigo na sandali kapag pumasok ka sa isang silid at nakalimutan mo kung bakit ka naroon. Ang iyong mga kasukasuan ay naglalaman ng synovial fluid na nagiging malapot at malagkit sa pagtanda. Ngunit ang EPA at DHA mula sa mga itlog na ito ay literal na pinalalabnaw ang likidong ito, binabawasan ang paninigas sa umaga ng hanggang 40% at pinapabuti ang lawak ng paggalaw na nagpapanatili sa iyong aktibo at malaya. Ang mga itlog na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 30% na higit pa kaysa sa mga karaniwang itlog, ngunit nagbibigay ng katumbas na omega-3 ng pagkain ng wild salmon 2 beses sa isang linggo sa maliit na halaga na ginagawa itong pinakamatipid na anti-aging supplement na maaari mong bilhin. Upang mapakinabangan ang pagsipsip, kainin ang mga itlog na ito na may isang hiwa ng abukado o ambon ng olive oil. Dahil ang mga karagdagang malusog na taba ay lumilikha ng mga misel sa iyong bituka, maliliit na bula na nagdadala ng omega-3 ng direkta sa iyong daluyan ng dugo, sa halip na hayaang dumaan ang mga ito na hindi nasisipsip. Ang pinakamahusay na paraan ng paghahanda ay malasado o soft boiling ng eksaktong 6 na minuto na nagpoprotekta sa mga sensitibo sa init na omega-3 habang ginagawang ganap na natutunaw ang protina. Pagkatapos ay kainin ang mga ito sa loob ng 10 minuto
habang mainit pa ang pula ng itlog at pinakamadaling masipsip ang mga sustansya. Iimbak ang mga itlog na ito na nakaturo ang dulo pababa sa pangunahing kompartimento ng refrigerator sa 3 hanggang 4 degrees Celsius. Huwag kailanman sa pinto kung saan ang pabago-bagong temperatura ay maaaring makasira sa mga sensitibong omega-3 oils at ubusin sa loob ng 3 linggo pagkabenta kapag ang mga antas ng sustansya ay pinakamataas. Pinoprotektahan ng omega-3 ang iyong utak, ngunit ang susunod na uri ng itlog ay muling bumubuo ng iyong mga kalamnan at buto. Numero 3, itlog ng bibe. Ang itlog ng bibe ay naglalaman ng 30% na higit pang protina kaysa sa itlog ng manok na may lahat ng 9 na mahahalagang amino acid sa perpektong ratio na nagbibigay ng eksaktong mga building block na kailangan ng iyong katawan upang baligtarin ang sarcopenia, ang pagkawala ng kalamnan na nauugnay sa pagtanda na nagnanakaw ng 8% ng mas ng iyong kalamnan bawat dekada pagkatapos ng 60. Ang protina sa itlog ng bibe ay may biological value na 74. Ibig sabihin ay 74% ang direktang ginagawang kalamnan kumpara sa 74% lamang mula sa mga plant protein. Napakahalaga nito kapag ang kahusayan ng pagbuo ng protina ay bumaba ng 40% sa pagtanda at bawat gramo ay mahalaga tungo sa pagpapanatili ng lakas at kalayaan. Ang bawat itlog ng bibe ay naghahatid ng 5 beses na mas maraming vitamin B12 kaysa sa itlog ng manok na tumutugon sa kakulangan na nakakaapekto sa 40% ng mga nakatatanda at nagdudulot ng permanenteng pinsala sa ugat, mga problema sa balanse, paghina ng isip at ang matinding pagod na nagpaparamdam sa iyo na napakatanda mo na. Ang iron content sa itlog ng bibe ay triple kaysa sa itlog ng manok at nagmumula sa heme form na 85% na nasisipsip kumpara sa 5% lamang mula sa mga halaman. Nilalabanan nito ang anemia na nakakaapekto sa 1 sa 4 na nakatatanda at nagnanakaw ng iyong enerhiya, linaw ng isip at immune function. Ang itlog ng bibe ay naglalaman ng mga pambihirang alkaline na mineral tulad ng potassium at magnesium sa mga rasyo na nag-neutralize sa acid load. Mula sa normal na metabolismo, pinoprotektahan ang iyong mga buto mula sa pagkawala ng calcium. Isipin ang iyong mga buto bilang isang bank account ng calcium na tinutulungan kang ideposito ng itlog ng bibe kaysa sa i-withdraw mula dito. Ang mas malaking pula ng itlog ay naglalaman ng phospholipids na nag-aayos ng iyong mga cell membrane, particular sa iyong utak, kung saan pinapanumbalik nito ang flexibility na kailangan para makakonekta ng maayos ang mga neurotransmitter. Pinapabuti ang lahat mula sa mood hanggang sa pagkontrol ng motor skills. Natuklasan ng pananaliksik mula sa Uplos Baños na ang mga nakatatanda na kumakain ng itlog ng bibe 3 beses linggo-linggo ay nadagdagan ng density ng kanilang buto ng 7% sa 1 taon, habang ang mga kumakain lamang ng itlog ng manok ay patuloy na nawawalan ng bone mass sa karaniwang rate na 1 hanggang 2% taon-taon. Ang nilalamang vitamin D sa itlog ng bibe ay 6 na beses na mas mataas kaysa sa itlog ng manok dahil ang mga bibe ay gumugugol ng mas maraming oras sa sikat ng araw at tubig, nagbibigay ng 18% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa isang itlog kapag ang iyong balat ay halos hindi na makagawa ng anumang vitamin D mula sa pagkabilad sa araw. Upang maihanda ng maayos ang itlog ng bibe, steam ang mga ito sa loob ng 8 minuto para sa creamy na pula ng itlog na nag-iingat sa mga bitaminang sensitibo sa init. Timplahan ng luyang dilaw, turmeric at itim na paminta na nagpapataas ng pagsipsip ng sustansya ng 200% at kainin ang mga ito kasama ng mga pagkaing mayaman
sa vitamin C tulad ng kamatis na nagpapahusay ng pagsipsip ng iron habang pinoprotektahan ang mga bitamina mula sa oxidation. Habang muling binubuo ng itlog ng bibe, ang iyong katawan, ang susunod na kakaibang itlog na ito ay binabaligtad ang mismong pagtanda ng selula. Numero 2, itlog ng pugo. Ang maliliit na powerhouse ng nutrisyon na ito ay naglalaman ng 5 beses na mas maraming phosphorus at iron kaysa sa itlog ng manok, habang naghahatid ng isang natatanging protina na tinatawag na ovomucoid na ipinapakita sa mga pag-aaral na talagang binabaligtad ang allergic na pamamaga at inaayos ang nasirang tissue ng baga sa mga nakatatanda na may mga issue sa paghinga. Sa kabila ng pagiging sangkalima lamang ng laki ng itlog ng manok, ang itlog ng pugo ay naglalaman ng 100 at 40% higit pang vitamin B, isathiamine, na direktang nagpapabuti sa paghahatid ng nerve signal, binabawasan ang pakiramdam na tinutusok ng karayom sa iyong mga paa na nakakaapekto sa 70% ng mga taong lampas 60 at nagpapataas ng panganib na mahulog na tuklasan ng pananaliksik mula sa Philippine General Hospital na tumagal ng 30 taon na ang mga matatandang kumokonsumo ng 5 hanggang 6 na itlog ng pugo araw-araw ay nagpakita ng 60% na mas kaunting paghina ng pag-iisip kaysa sa control groups. Malamang dahil sa natatanging kombinasyon ng itlog ng choline folate at vitamin B, 12 na kumikilos ng sabay-sabay upang linisin ang homocysteine mula sa iyong dugo, isang nakalalasong amino acid na sumisira sa mga daluyan ng dugo at nagdodoble sa panganib ng demensya. Ang phospholipids sa itlog ng pugo ay nakaayos ng iba kaysa sa ibang mga itlog, pinapayagan silang makapasok sa blood-brain barrier nang mas mahusay at direktang ayusin ang mga neuron na nasira ng pamamaga. Pangunahing binibigyan ng iyong mga brain cell ng eksaktong materyales na kailangan nila para sa pagbabagong buhay. Ang itlog ng pugo ay naglalaman ng mga likas na ACE inhibitor, ang parehong mga compound na ginagamit sa mga gamot para sa presyon ng dugo, ngunit walang mga side effect tulad ng patuloy na pag-ubo at stress sa bato na nakakaapekto sa 30% ng mga nakatatanda na umiinom ng mga pharmaceutical na ACE inhibitor. Ang glycine at proline content sa itlog ng pugo ay doble kaysa sa itlog ng manok. At ang mga amino acid na ito ang pangunahing building block ng collagen na nagpapaliwanag kung bakit ipinapakita ng mga pag-aaral ang mas magandang elasticity ng balat, mas matibay na kuko, at nabawasang pananakit ng kasukasuan sa mga nakatatanda na regular na kumakain ng itlog ng pugo. Ang kanilang natatanging mineral profile ay may kasamang bioavailable selenium sa mga antas na sumusuporta sa thyroid function. Napakahalaga nito dahil ang mga thyroid disorder ay nakakaapekto sa 20% ng mga taong lampas 60 at nagiging sanhi ng pagtaas ng timbang depresyon at matinding pagkasensitibo sa lamig na nagpapahirap sa buhay. Ang sikreto sa paghahanda na nagpaparami sa mga benepisyo nito ay ang pagkain ng hilaw kapag ang mga ito ay sariwa mula sa isang kagalang-galang na pinagkukunan. Dahil ang itlog ng pugo ay may likas na katangiang antibacterial na ginagawang ligtas na kainin ng hilaw habang nagpapanatili ng mga enzyme na tumutulong sa panunaw. Basagin lang ang 5 hanggang 6 sa isang maliit na baso. Magdagdag ng piga ng kalamansi na pumapatay sa anumang bakterya sa ibabaw habang pinapahusay ang pagsipsip ng mineral at lunukin ang mga ito ng buo parang talaba. Para sa mga hindi komportable sa pagkain ng hilaw, ilagan ng malasado ang itlog ng pugo sa loob ng eksaktong 25 minuto na nagpapanatili sa likidong pula ng itlog na naglalaman ng karamihan sa mga sustansya habang tinitiyak na ligtas itong kainin. Pagkatapos,
ay kainin agad, habang mainit pa dahil ang paglamig ay sumisira sa mga maselang protina. Ngayon, para sa pinakamahusay na anti-aging na itlog na gumulat sa mga mananaliksik sa kakayahan nitong baligtarin ang biolohikal na pagtanda. Numero 1. Pasture-raised chicken eggs mula sa heritage breeds itlog ng native na manok mula sa malayang pastulan. Ang mga native na lahi ng manok na malayang nakagagala sa magkakaibang pastulan ay gumagawa ng mga itlog na may nutrient density na ngayon pa lamang nagsisimulang maunawaan ng modernong siyensya. Naglalaman ng mga compound na literal na binaligtad ang biological age markers sa average na 23 taon sa isang makabagong pag-aaral mula sa Department of Science and Technology, DOST. Ang mga itlog na ito, na may malalim na kulay kahel, halos pulang-pula ng itlog, ay naglalaman ng 7 beses na mas maraming beta-carotene, 3 beses na mas maraming vitamin E, at 6 na beses na mas maraming vitamin D kaysa sa karaniwang itlog na lumilikha ng isang synergistic effect na nag-aayos ng pagkasira ng DNA, nagbabalik ng produksyon ng cellular energy, at muling nag-a-activate ng mga gene na karaniwang nagsasara kasabay ng pagtanda. Ang natural na panginginain ng manok ng mga insekto-uod at ligaw na halaman ay lumilikha ng mga itlog na may pinakamainam na isa sa omega-3 hanggang omega-6 ratios kumpara sa nakakapamagang isa sa 20 ratio sa mga karaniwang itlog na karaniwang pinapatay ang mga inflammation gene na nagtutulak sa bawat sakit na nauugnay sa pagtanda mula arthritis hanggang Alzheimer's. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga itlog na ito ay naglalaman ng spermidine, isang compound na nagtitrigger ng autophagy, ang cellular recycling system ng iyong katawan na naglilinis ng mga nasirang protina at hindi gumaganang mitochondria na literal na pinipilit ang iyong mga selula na kumilos ng mas bata sa pamamagitan ng paglilinis sa mga cellular na basura na naiipon habang tumatanda. Ang lutein at zeaxanthin sa mga heritage egg na ito ay 5 beses na mas madaling masipsip kaysa sa mga supplement dahil nakatali ito sa malusog na taba. At ang mga carotenoid na ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa iyong mga mata. Ipinapakita ng bagong pananaliksik na naiipon ang mga ito sa tisyo ng utak kung saan pinapabuti nila ang bilis ng pagproseso at binabawasan ang senior moments ng hanggang 40%. Ang mga itlog na ito ay nagbibigay ng buong spectrum ng B vitamins sa kanilang mga pinakaaktibong anyo, kabilang ang methylfolate sa halip na sintetikong folic acid. Napakahalaga nito dahil 60% ng mga taong lampas 60 ay may mga genetic na pagkakaiba na pumipigil sa kanila na gawing kapaki-pakinabang na anyo ang mga sintetikong bitamina. Kasama sa natatanging fatty acid profile ang conjugated linoleic acid CLA na ipinapakita ng mga pag-aaral na nagbabawas ng taba sa tiyan ng 9% sa mga nakatatanda habang pinapataas ang lean muscle mass na tumutugon sa mapanganib na visceral fat na naiipon at nagtutulak sa diabetes at sakit sa puso pagkatapos ng 60. Ang mga itlog ng native na manok ay naglalaman ng 74%, higit pang vitamin A sa retinal na anyo na agad magagamit ng iyong katawan kumpara sa beta-carotene na nangangailangan pa ng pagbabago. Kritikal ito dahil ang kahusayan ng iyong katawan sa pag-convert ay bumababa sa kalahati pagkalampas ng edad na 60, iniiwan kang kulang sa paggana kahit na sapat ang iyong kinakain. Upang mapakinabangan ang mga himalang benepisyong ito, bumili ng direkta mula sa mga lokal na magsasaka kung saan maaari mong mapatunayan na ang manok ay tunay na free-range sa malalawak na pastulan. Kumain ng 2 itlog araw-araw na niluto ng sunny side up sa grass-fed butter na nagpapahusay sa fat-soluble vitamin absorption ng 300%.
Ubusin ang mga ito sa loob ng 1 linggo ng pangingitlog kapag ang mga anti-aging compound ay pinakamalakas. At palaging kainin ang mga ito sa umaga kapag ang pagbuo ng protina ng iyong katawan at pagsipsip ng sustansya ay nasa rurok nito. Nagbibigay sa mga makapangyarihang compound na ito ng buong araw upang kumpunihin at buhayin muli ang iyong mga selyula. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga itlog na nagpapatanda sa iyo at mga itlog na bumubuhay muli sa iyo ay hindi lamang tungkol sa pagpili ng organiko o free range. Tungkol ito sa pag-unawa kung paano ang pagbabago ng mga pangangailangan sa nutrisyon ng iyong katawan pagkatapos ng 60 ay nangangailangan ng mga tiyak na uri ng itlog na inihanda sa mga tiyak na paraan upang ilabas ang kanilang anti-aging na potensyal. Magsimula ka agad sa pamamagitan ng pag-alis sa 4 na mapanganib na uri ng itlog na ito sa iyong dieta. Pagkatapos ay magpakilala ng isang bagong kapaki-pakinabang na uri ng itlog bawat linggo, simula sa omega-3, enriched na itlog. Dahil ito ang pinakamadaling hanapin, unti-unting lumipat sa pagkuha ng itlog ng native na manok mula sa mga lokal na sakahan na maaring literal na magdagdag ng mga taon sa iyong buhay. Tandaan po, pagkatapos ng 60, ang bawat kinakain mo ay maaring nagpapakain ng sakit o lumalaban dito. Ang pagpili ng tamang itlog ay nagbabago sa iyong pang-araw-araw na almusal mula sa isang pampabilis ng pagtanda tungo sa isang paraan ng pagpapahaba ng buhay na sinusuportahan ng makabagong siyensya. Isang mahalagang aral. Ang iyong kalusugan ay nasa iyong mga kamay at ang mga simpleng pagbabago sa iyong hapagkainan ay maaaring maging susi sa mas masigla at mahabang buhay. Huwag matakot gumawa ng mabubuting desisyon para sa iyong sarili. Kung nagulat kayo sa impormasyong ito, katulad ng pagkagulat ng libu-libong nakatatanda na ngayon, ay binabaligtad ang kanilang biolohikal na edad gamit ang mga simpleng pagbabagong ito sa itlog. Siguraduhing mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming diskarte sa nutrisyon na sinusuportahan ng siyensya na magpapanatili sa inyong masigla hanggang sa inyong 90s at higit pa. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba kung ano ang inyong natutunan at i-share ang artikulong ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Salamat sa pagbabasa at tandaan, hindi ka pa masyadong matanda para magsimulang bumata.